What's up, ya? What's up? I'm your Alpha Saway and welcome back to my YouTube channel. So guys, ang pag-uusapan natin today is isang mainit-init pang issue na nababasa ko sa Facebook or may mga kaibigan akong OFW dito sa Taiwan na nagme-message sa akin at nagsisend sa akin ng mga balita or link tungkol dito. Ito yung 12 years retirement labor insurance dito sa Taiwan. So, ang sinasabi nila is yung mga naka 12 years full contract daw dito sa Taiwan is makakakuha ng pension pag siya ay nag 65 years old na. So, yun nga. So, nag-research muna ako kasi ayoko kagad patulan tong isyung to kasi syempre ayoko namang magbigay ng false hope sa ating mga kababayan na OFW dito, 'di ba? Ayoko na umasa sila tapos at the end wala naman kasi nag-search ako sa Google, sa YouTube, ang dami nang naging usap-usapan na ganito na ay pag naka 12 years ka makakakuha ka na ng pension pag nag 65 years old ka. So malaki-laki rin kasi yung perang pinag-uusapan dito, hindi to baryang 1,000, 100, kundi may nabasa ako na sa 3 years niya makakakuha siya ng 70,000. So 3 years. So paano papasok yung 12 years doon? Eh di ba, sabi nga pag naka 12 years ka dito saka ka makakakuha ng pension. So doon pa lang parang nag-isip na ako na ano ba talaga yung totoo doon. Kumbaga totoo nga ba to o hindi? Hindi ko sinasabing hindi to totoo o hindi ko rin sinasabi na totoo to kasi dito sa Taiwan, once na nag-iba yung president or nag-iba yung batas dito, posible lahat ng bagay, 'di ba? So yun nga, nagbasa ako, nanood na ganun nga. Yung ibang napanood ko, sabi 12 years daw. Pero, kinalaunan, 15 years pala. Hindi pasok ang OFW dito. Kasi, hanggang 12 years lang na pwede silang magtrabaho dito. Na ang pasok ay yung mga may asawang Taiwanese or yung tinatawag na blue-collar job. So di umasa sila na ay hindi pala pwede. May nakita naman ako na sinasabi na pwede daw pero kailangan mong pumunta sa Taiwan para mag-file ng pension mo. Isipin mo, 65 years old ka na. Kung ang buhay mo sa Pinas ay hindi naman ganun kaganda, paano ka makakapunta dito sa Taiwan? Gagastos ka sa ticket, sa tutuluyan mo dito sa Taiwan, tapos ang ending, wala ka palang makukuha. So, yun yung mga bagay na gusto ko munang linawin at personal na alamin kung totoo ba to o hindi. Isa na dito yung, siyempre nahati tayo sa iba't ibang category dito. Yung dalawang alam ko is factory worker, saka yung isa is caretaker. Kung pasok ba sila dito sa tinatawag na retirement labor insurance na to. So, tinanong ko yung asawa ko na Taiwanese kung totoo ba to or may nababalita pang ganito. Kaso, hindi rin naman siya masyadong sure sa sinagot niya sa akin. Ang sabi niya lang, once nga na naka 12 years ka, may makukuha kang pera kaagad. So, hindi na po na naman nagtugma dun sa sinasabing 12 years retirement labor insurance na maipapile pag umabot na tayo ng 65 years old. So, yun pa lang, dapat siyempre puntahan na natin yung Taiwan Labor Insurance kung totoo talaga to or isa na namang parang false hope para sa mga kababayan nating OFW dito. Meron pa yung kung nasa Pinas ka na, naka 12 years ka nga, pero nalaman mo to, nasa Pinas ka na, anong gagawin mo? Alam nga naman, pumunta ka rito, parang magbakasakali na, ay may makukuha ako, kaya pupunta ako dito para mag-file. Ang sinasabi sa mga nabasa kong post is, pwede kang mag-utos sa kaibigan mo rito sa pamamagitan ng SPA, ipakisuyo mo na ayusin yung papers mo or ibigay sa kanila yung dalawang number 1 na kailangan na old passport kasi para makita yung entry mo dito sa Taiwan saka yung mga ginamit mong ARC. Biruin mo sa 12 years na yon, nakailang passport ka nun, nakailang ARC ka nun. So, kailangan yun maipresent mo sa kanila. Kung hindi, saan sila magbe-base, diba? So, dapat, kung nanonood man kayo nito, i-ready nyo na yun. Baka
i-ready nyo na, baka na-misplace nyo na or what, ipunin na natin para sabay-sabay nating alamin guys kung totoo ba to, kasi malaking pera yung pinag-uusapan dito, malaking tulong to para sa atin, para sa inyo. Pasensya na kung mabilis ako magsalita kasi gusto ko lang gawin na mabilisan tong vlog na to, kasi alam ko na wala naman pa akong binibigay na eksaktong impormasyon about dito sa balitang ito. Kaso lang, iniisip ko na, kasi nga, kumakalat na to sa Facebook at ilan na ring mga kaibigan kong OFW ang nag-message sa akin or nagtatanong kung totoo ba to o hindi. So ako, hindi ko rin naman personally alam kasi nakatira lang ako dito pero hindi naman ako konektado sa mga ahensya dito. So, kailangan nating makahanap ng taong pwede sa ating tumulong para alamin kung totoo to guys. Kasi, para sigurado tayo sa mga hakbang na gagawin natin at yung puso natin, hindi tayo aasa na, ay may makukuha akong pera, yung pala, wala. So, dapat alamin natin to kung totoo to o hindi, kung 12 years ba talaga dapat or pasok ba ang factory worker, ang caregiver, or kung ano mang mga nagtatrabaho dito, 'di ba? So, guys, sabay-sabay nating alamin. So, bala ko talagang pumunta sa labor insurance personally para malaman natin kung totoo to o hindi. So, samahan nyo ako guys at abangan nyo yung mga ipopost kong videos sa pagpa-follow up ng pagpa-follow up nitong issue na to. So, stay put lang kayo dyan, yawasap, kasi malaking pera to, kaya kailangan nating alamin kung totoo. Kasi may mga kakilala rin ako na nasa Pinas na nagtrabaho dito. Kung talagang kung pasok din sila kahit na matagal na silang hindi nagtatrabaho dito, magandang balita to sa kanila kasi may makukuha pa silang pera, 'di ba? Saka ako rin mismo kasi naging OFW ako before. So, gusto ko rin alamin kung aside ba sa pagiging may asawa kong Tsekwa dito is may makukuha pa ako dahil naging OFW ako before at naghulog din naman ako ng insurance. So guys, sama-sama tayo ha. Kasi na-excite din ako kasi sa mga nababasa ko, ang laki ng pera na makukuha nila sa parang estimated computation nila sa trinabaho nyo rito at hinulog nyo na monthly sa labor insurance na yan. Pero, sana naman, sana guys, totoo tong balitang to kasi napakaganda at napakalaking tulong sa ating mga kababayan na OFW, 'di ba? Parang yung pagtatrabaho mo dito ng mabuti, yung pagtitiis mo na mapahiwalay sa pamilya mo sa Pinas is may maganda rin na epekto, 'di ba? So, guys, hanggang dito na lang muna yung vlog ko at sa susunod na vlog ko ay sana'y maibigay ko yung mga mga impormasyon na kailangan nyo. So, kung may mga follow-up question kayo or may mga gusto rin kayong malaman, i-comment nyo lang po sa baba para pagpunta ko po dun sa ahensya dito is maitanong ko rin po at masagot ko yung comment nyo. Okay, guys? See you in my next vlog. Bye-bye! Pika-Pikachu!